Mga kapatid, ngayon ay ating ginugunita ang isang kapistahan na mahalaga, ang pagtatalaga ng Basilika ni San Juan de Litran o yung Lateran Basilica sa Roma. Ito ang unang-unang katedral, isa sa pinakamahalaga na istruktura o gusaling simbahan sa buong daigdig ng mga Katoliko. Dahil dito, naging residente ang mga papa hanggang sa dumating ang St. Peter's Basilica at lumipat lamang doon. Sa matagal na panahon, ito ang naging tirahan ng Santo Papa na tinatawag nating Lateran Basilica sa Roma. Ano ba ang kahalagahan, mga kapatid? Kung sususugan natin ang mabuting balita sa ngayon, si Jesus ay nag-aalab ang puso sa pagtatanggol doon sa templo. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid upang ipagtabuyan ang mga namamalit, namimili, alon ginawang parang palengke o kalakalan ang buong templo. Meron sa loob, meron sa labas, ano pat, wala na itong saysay. Hindi na ito dasalan o pakikipagtagpo-tagpuan ng Diyos at ng tao, kundi naging isang bahay kalakalan na lamang ang nangyayari. Ina-identify ng Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili sa templo na para bang yun ang kanyang katawan. Dahil yun naman talaga, mga kapatid, ang kanyang katawan. Tayo ang katawan ni Kristo. Nagkataon lamang na kailangan tayo nasa loob ng isang gusali. Kung kaya importante yung mga nasa loob ng gusali dahil yun ang katawan ni Kristo. At nang sabihin niya na gibain ninyo ang templong ito at sa ikatlong araw ay itatayo ko. Ang tinutukoy niya siyempre ay ang kanyang katawan. Yun ang totoong templo ng Diyos, ng Espiritu Santo. At pagkatapos na wasakin ang katawan na ito, ay tatayo ang isang buhay na bato, si Jesucristo. Pero ang aktong ito ni Jesus ay nagpapahiwatig sa atin, mga kapatid, ng mahalaga na gampanin nating mga Kristiyano, na tayo ay maging maalab din sa pagtatanggol ng simbahan, sa pagtatanggol ng templo, nang walang ibang tinutukoy kundi ang ating sariling mga pagkatao. Yung akto ni Jesus na panghahagupit, ito'y parang isang shock sa mga tao. Paminsan-minsan sinasyak din tayo ng Panginoon sa ating buhay upang pagpagin ang mga kasalanan na meron tayo dahil maalab ang kanyang malasakit sa atin. Sa templong kanyang nais panahanan, nais niyang tayo'y magising sa katotohanan, maalis natin yung ating mga kasalanan at totoong manahan siya at mabuo tayo na bilang templo ni Jesucristo, ang templo ng Espiritu Santo. Kaya hindi tayo pananahanan at hindi tayo magiging totoong katawan ni Kristo malibang pagpagi niya ang kalit-liitan kasalanang meron tayo. Anumang bagay na pinapagpag, kortina, dingding na maalikabok, kailangang masyak siya. Kuminsan kailangan punasan roughly, buhusan ng tubig, at kung ano-ano pang mga pamamaraan para ito'y malinis. Ito ang ginawa ni Jesus dito sa templo. Nais siyang linisin ang templo ng Diyos na walang ibang tinutukoy kundi ang kanyang katawan. At kung malilinis niya ang mga tao doon sa loob ng templo at ito'y magiging bahay, totoong bahay dalangin na ng Diyos, ang tao ay totoong magkakaroon ng mas malalim na kaugnayan sa Panginoon. Kaya gayon na lamang ang malasakit ni Jesus sa templo ng Diyos at sa atin bilang isang templo rin
Ang simbahan ay templo ng Panginoon, kung kaya dapat nga itong patuloy na linisin. Kaya kapag tayo'y niyayanig, pinapagpag ng mga pagsubok, ibig sabihin nun, nagmamalasakit lamang ang Diyos sa atin. Si Jesus ay nais na ang ating mga kaluluwa, ating mga pagkatao ay maging malinis upang ito'y maging totoong muog at tahanan, templo ng banal na Espiritu upang maganap ang kanyang kalooban. Sapagkat siya mismo, niyanig siya ng mga taong pumatay sa kanya at nagpako sa kanya sa krus, pero naging isang matagumpay na wakas ang kamatayang ito sa kanyang muling pagkabuhay. Ganon din mga kapatid, tayong lahat, yayanigin tayo paulit-ulit, pero iisa lang ang mensahe nito palagi sa atin, nais ng Diyos na linisin ang kanyang templo upang forever manahan na siya doon at maging kaniig natin ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Amen.